good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang Martes po ng umaga o madaling araw pa. Mayroon na po akong i-share po sa inyo isa sa mga devotion ko sa aking buhay na matatagpuan po sa Deuteronomy chapter 11 verse 18. Ang sabi nga doon, itanim nga ninyo ang mga utos na ito sa inyong mga puso at kaluluwa. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong loob. Napakaganda po na mensahe na ito na pinaparating sa atin, sa ating Panginoong Diyos na buhay. Salamat po sa lahat ng makapanood. Lahat ng wag nyo munang i-skip ito. Pakinggan nyo muna ito kung ano po ba ang reminders ng ating Panginoon sa pag-isa sa atin. So, ang salita ng Diyos ay hindi lamang dapat marinig, kundi dapat ito ay ating nanaisin, ating tatanggapin, at itanim sa ating puso. Sabi nga kanina doon, itanimin nyo ang mga utos na ito sa inyong mga puso. Ang larawan na ginagamit ng Diyos ay parang magsasaka. Okay? Na nagtatanim ng buto na hindi pansamantala, kundi pangmatagalan. Kaya ang tanong ko po sa ating lahat, sa mga online na nakapanood ngayon sa video na ito, nasaan ang salita ng Diyos sa ating buhay ngayon? Nasa tainga lang ba natin ito? Pinapakinggan lang ba natin? O wala po tayong ginagawa? O nasa puso at kaluluwa na handang mamunga? Amen po ba? Handa po ba tayong mamunga sa ating Panginoon? Okay? So, sa ating pag-aaral, tatlong pangunahing bagay o tatlong katotohanan ang nais po ituro sa atin ng ating Panginoon sa umagang ito. Una, itanim ang salita ng Diyos sa puso at kaluluwa. Ang pangalawa, ipamuhay ang salita ng Diyos sa araw-araw. Ang pangatlo, ipakita at ituro ang salita ng Diyos sa susunod na henerasyon. So, unahin na po natin, ang itanim ang salita ng Diyos sa puso at kaluluwa. So, ang pagtatanim ay nangangahulugan na pagpapalalim. Okay? So, hindi sapat na mababaw lang ang pagkakilala natin sa Biblia o sa salita ng ating Panginoon. Kailangan ay nakaugat po ito, kapatid, sa ating mga puso. So, katulad ng binhi, di ba? Kapag mababaw ang lupa, madali itong matuyo at mamatay. Yung sabi doon sa talinghaga ng binhi, kung alam niyo po yung sa Matthew chapter 13 verse 20 to 21. So, ganito rin ang Kristiyano na walang malalim na salita ng Diyos, padali siyang matinag kapag may pagsubok. Kailangan talaga ay founded po tayo ng salita ng ating Panginoon. Sa panahon ngayon, marami tayong mga struggle, mga pagsubok, mga hindi kanais-nais sa ating paligid. Kung wala po tayong salita ng Diyos sa ating puso, ay madali po tayong mabubuwal, kapatid. Kapag itinatanong natin, ano ang puso at kaluluwa? Okay? So, ang puso ay sumisimbolo sa ating damdamin. Okay? Pagmamahal at pananabik. So, ang kaluluwa ay ang kabubuan ng ating pagkatao at isip. So, damdamin at kalooban. So, ibig sabihin, kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi lamang para sa ulo o kaalaman o hid knowledge, kundi para sa buong pagkatao. Marami kasi ngayong magagaling na mangangaral, puro hid knowledge lang po ang mayroon sila. Hindi po ito nakikita sa gawa. So, sabi nga sa awit 919:11, iniingatan ko sa aking puso ang iyong salita upang hindi
ako magkasala laban sa iyo. Okay, so ano po bang aplikasyon sa ating buhay nito, kapatid? So huwag lamang tayo makontento sa pakikinig lang tuwing linggo. Okay? Gumawa ng paraan na araw-araw kahit ilang talata ay ating binubulay-bulayan ang sinusulat sa ating puso. Kailangan praktisin po natin ito, kapatid. Hindi lang nagbubutas tayo ng upuan sa church. Kung ano man po ang ating naririnig sa pangaral ni pastor o mga leaders ng iglesia, ay dapat po ito itanim sa ating puso at kaluluwa. At ipamuhay natin ito araw-araw. Mayroon itong put into action, kapatid. So pangalawa, ipamuhay ang salita ng Diyos araw-araw. So, sabi doon, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay. Okay? Bilang tanda at itali sa inyong noo. So, matindi yung dito, no? Sinabi ng ating Panginoon, ipulupot. Yung para hindi basta-basta maaalis sa iyo. Bilang itong tanda, no? At itali sa inyong noo. So, sa kultura ng mga Hudyo, during that time, literal nila itong ginagawa. No? Gumagamit sila ng mga phylacteries, no? O maliliit na kahon na may kasulatan na inilagay sa noo at kamay. Okay? So, ngunit, ang tunay na ibig sabihin ng Diyos ay higit pa rito. Ang kamay ay simbolo ng ating gawa at aksyon. Ang noo ay simbolo ng ating isip at pagpapasya. Kaya ang ibig sabihin nito, kapatid, dapat makikita sa ating isip at gawa ang salita ng Diyos. Tulad ng sinabi ko kanina. Hindi lang ito puro kaalaman. Hindi lang puro ito hidden knowledge na ating natatanggap. Sabi nga sa Santiago chapter 1 verse 22, huwag lamang kayong maging tagapakinig ng salita at dinadaya ang inyong sarili. Gawin ninyo ang sinasabi nito. So ano po bang aplikasyon doon sa ating buhay? Kung ang salita ng Diyos ay nasa isip natin, mag-iingat tayo sa maling kaisipan. Kung nasa kamay natin ito, kapatid, makikita sa ating gawa at sa ating trabaho, sa ating relasyon sa ating kapwa at sa ating paglilingkod. Kaya ang tanong na lamang, kapag tinitingnan ng tao ang ating buhay, makikita ba nilang tayo'y namuhay sa salita ng Diyos? Diba? Sabi nga rin sa salita niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ay Panginoon, Panginoon ay makapasok po sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa aking mga utos. Kailangan, kung mayroon tayong natatanggap na salita ng ating Panginoon, put into action, kapatid. Hindi lang puro ko, alam ko na yan. Narinig ko na yan kay pastor. May ginagawa ba tayo? Mayroon po ba tayong aksyon na ginawa doon sa ating naririnig? No? Kaya dapat mayroon itong aksyon na ating gagawin, hindi lang puro po pakikinig. No? Pangatlo at huli, ipakita at ituro ang salita ng Diyos sa sunod na henerasyon. Ibig sabihin, kung ano po bang ating natutunan, dapat maituro natin, maisalin natin sa mga susunod na henerasyon. Kasi sila na lang po ang makikinapang nito. No? Ang konteksto ng kabanata ay laging inuulit sa Israel. Turuan ang iyong mga anak ng salita ng Diyos. Diba? So ang salita ng Diyos ay hindi lamang para sa atin. Ito ay dapat ipamana. Ipamana po natin ito sa sunod na henerasyon. So ang isang Kristiyano na puno ng salita ng Diyos ay nagiging liwanag at gabay sa kanyang pamilya. No? Dahil nagsisimula po sa pamilya, kaibigan at komunidad. Kung hindi natin ipasa ang salita, maglalaho ang apoy ng pananampalataya
sa susunod na henerasyon. Sabi nga sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 15, mula sa pagkabata ay alam mo na ang banal na kasulatan na nagpapadunong sa iyo tungo sa ligtas. Ito po'y sulat ni Apostol Pablo para kay Timothy. No? Ano po bang application doon sa ating buhay? Bilang mga magulang o maging magulang pa lang, tiyakin natin na nakikita ng ating mga anak at mahalaga ang Biblia. Ang ating buhay mismo ay maging bukas na aklat. Dapat nakikita po yan sa atin at binabasa ang mga nakapaligid sa atin. Ano? Buhay po natin, testimony natin, isang malaking impact na po yan sa taong makakarinig. Di na kailangan na marami kang alam ng Biblia. Di mo na kailangan na marami kang alam na kutusan ng Diyos. Yung testimony mo mismo ang nagpabago sa sarili mo, sapat na po yan para mayroon po tayong ma-share sa ating kapwa. No? Ang maraming alam sa Biblia ay dagdag kaalaman na lang po yan, kapatid. Pero ikaw mismo, yung testimony mo sa buhay mo kung paano ka binago ng Diyos ay isang malaking pagpapala na yan sa nakakarinig. No? So ano po ba ang mga halimbawa at ilustrasyon nito para sa atin? Ang magsasaka, kapag nagtatanim, hindi niya agad makikita ang bunga. Sino ba itong nagtanim na namunga ng kinabukasan? Kailangan ng pagtsatsaga, no? Kailangan ng dilig. Araw-araw, i-cultivate po natin yung salita ng Diyos, kapatid. No? Hindi lang basta-basta natin binabasa. No? Ganun din ang salita ng Diyos. Kung itatanim mo araw-araw, unti-unti itong magbubunga ng pag-ibig, kabanalan, at kapayapaan sa ating mundo. No? Tulad ng isang cellphone, ay nawawalan ng gamit kung hindi laging itong naka-charge. No? Ganun to rin tayo. Kung hindi natin ilubog ang ating buhay sa salita ng Diyos, mauubos ang ating spiritual na pamumuhay, kapatid. So, bilang pangwakas, no? Recap tayo. Ang una, itanim ang kanyang salita sa puso at kaluluwa. Ipamuhay at sa isip at gawa. Ipasa ito sa sunod na henerasyon. Hindi sapat na hawak natin ang Biblia. Huwag mo lang hawakan. Kailangan ang Biblia ang humahawak sa atin. No? Hindi tayo ang hawak. Dapat yung salita ng Diyos ang hahawak sa atin. Hindi tayo ang hahawak ng salita. Okay? So, hindi sapat na basahin natin ang salita. Kailangan ang salita ay bumasa sa ating buhay. Sabi nga sa Hosea chapter 1 verse 8, huwag mong kaliligtaan ang aklat ng kautusan. No? Bulay-bulayon mo yun araw at gabi upang sa iyong masunod. Upang iyong masunod ang lahat na nasusulat doon. Okay? So, sa ganun, gagawin kang masagana at wow, napakaganda. No? Pagbulay-bulayan mo araw at gabi ng kanyang salita. Di man ibig sabihin na wala ka ng ibang gagawin, kapatid. Maglaan ka ng isang oras o ilang minuto lang para magbasa ng Biblia at pagbulay-bulayan mo ito at kailangan mayroon kang aplikasyon sa iyong sarili. So ano po ba ang panawagan sa atin ng ating Panginoon sa umagang ito? Hayaan natin ang salita ng Diyos maging binhi na itinanim sa ating puso. Kung matagal ka nang hindi nagbababad sa Biblia, panahon na po, kapatid, para magsimula ka. No? Kung ikaw ay nakikinig lang, panahon na para isabuhay mo ito. No? Kung ikaw ay nag-iisa sa pananampalataya, maging ilaw ka para sa iyong pamilya at kaibigan. So ang tanong, iiwan ko po sa inyo ngayong umaga. Hayaan mo ba ang salita ng Diyos na manatili sa ibabaw na lamang? O itanim mo ito ng malalim sa iyong puso at kaluluwa?
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nawa ang mensaheng ito ay magbibigay sa atin ng kaalaman kung paano po ba tayo mamuhay sa mundong ito. Hindi lang po tayo basta-basta nakikinig at inilabas po natin sa kabilang tainga. Dapat ipamuhay natin ang salita ng Diyos sa atin. Dapat tayo ay magliliwanag tulad ng isang bituin na nagniningning sa kalangitan. Dapat makita natin ang mukha ng Panginoon sa ating mga sarili. Siya po ang ating modelo sa ating buhay. Kung paano po siya, kapatid, namuhay dito sa mundong ito more than 2,000 years ago. Okay? Kaya wag mo nang i-escape at ipag-pray po kita, kapatid. Panginoon, salamat po. Hindi po aksidente ito na napanood ng aming kapatid na nasa screen ngayon. Ikaw po, Diyos, nakaalam ng kanyang kalagayan. Patuloy mo siya, Panginoon, pagpapalain ang kanyang buhay, ang kanyang ginagawa. Hindi ko batid, Panginoon, kung ano mang pinagdadaanan itong taong ito. But Lord, I pray na ikaw po, Diyos, ang patuloy na magbibigay sa kanya ng proteksyon. Pagpalain mo siya, Panginoon. Igawad mo sa kanya, Panginoon, ang pagpapala na siksik, dikit mapapaw pa sa kanyang buhay. Kung hindi pa niya, Panginoon, natanggap sa kanyang sarili na ikaw po ang kanyang tagapagligtas. Lord, sa oras na ito, iadalangin ko sa iyo ang taong ito. Tawarin mo siya, Panginoon, sa kanyang kasalanan. Alisin mo, Panginoon, lahat ng mga pangamba, lahat ng pag-aalala sa kanyang buhay. Dahil sa mundong ito, marami kaming nararanasan na hindi po kinais-nais sa aming pakiramdam. But Lord, salamat dahil nandyan ka parati. Ikaw po ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Despite, Panginoon, sa aming mga naririnig, mga distraction o personal na mga pagsubok sa buhay. Lord, I pray, Panginoon, sa taong ito. Sa lahat na nakapanood, Panginoon, at naabot ng mensaheng ito, bigyan mo siya ng katatagan sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Ilayo mo po, Panginoon, ang kanyang pamilya sa lahat ng uri na gawa ng kaaway sa mundong ito. Yung pagmamahal mo, Lord, ang kanyang mararanasan, yung presensya mo, Panginoon, ang siyang makikita sa buhay niya. At tulad po ng isang bituin, ay nagniningning ang iyong salita sa kanyang mukha. Lord God, hindi ko man siya kilala. Ako mo ay tumudulog sa iyo at naluluhod ka siya, Panginoon, na baguhin mo ang takbo na kanyang pamumuhay. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos ng kapatawaran. Ikaw ang Diyos ng awa. Panginoon, continue to be with us sa aming buhay. Patuloy ka pong manahan. Patuloy ka pong kumilos, Panginoon. Tulungan mo kami na madaig namin araw-araw kung ano mo, Panginoon, ang dapat naming pagtagumpayan. But Lord, we entrust in you. Sabi nga na iyong salita sa kanang Pedro, chapter 5, verse 7, sa iyo lang namin ipagkakatiwala ang lahat. Daw ikaw ang nagkamalasakit sa amin. Lord, thank you sa iyong kapurihan, kapangyarihan, maging ang kadakilaan, Panginoon. Lahat ng ito, Diyos, ay aking tinataas. Sa pangalan ni Jesus. Amen.